Grabe, umabot sa 200K o 200,000 ng singil ng Mocha Mocha. Haharasin ba ako nito? So yun, yung post do sa isang FB group, no, na Mocha Mocha Lending Victims Community. Yan, nakita ko lang yun, umabot ng 200,000. Paano nangyari yun? Pwede nga ba maharas? Ano nga ba magiging possibilities na pwedeng gawin ng loan up sa mga ganyang klase ng kalaki ng utang? So sa video ito, yun ang tatalakayin natin. Pero bago natin simulan ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple niyong pag-like, malaking tulong po yung simple niyong pag-share. At para updated sa mga usapang online lending app, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending app. At hindi rin po ako nangukonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi abogado, ako po ay simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending app. O yun nga, this is the first time makakita ako ng ganito klaseng kalaki ng utang na sa isang online loan app lang. Kasi kadalasan na naririnig ko, umabot lamang sa TAPAL system kaya lumalaki yung utang. Pero kung sa isang online loan app lamang, eh parang bihirang-bihira talaga. Ito lang, first time ko lang makarinig na umabot ang 200K yung sinisingil ni Mocha Mocha. Okay? Pero linawin ko lang po, hindi ho natin sinisiraan dito yung mga online lending app. Ito, kung ganyan yung mangyayari sa inyo, 200,000 yung inabot, possible explanation o point of view na masasabi ko is malamang yan yung multiple loans. Siguro may mga sumubok din ang multiple loans, no? Most of the time, may mga nakikita na akong ganyan na mga multiple loans. Tsaka may isa kasi akong kaibigan sa trabaho, no, kasama ko sa trabaho na nagkautang-utang din siya kay Mocha Mocha. Pero sabi ko sa kanya, kung kaya mo namang ng bayaran na yan, tapusin mo na lang. Kasi parang nagsimula siya sa 5, sumunod parang inoperate ulit siya, nung parang kada mga ngalahati yung utang niya, inaalok siya o ino-offeran ulit siya ng bagong loan. So yun, pumapasok yung multiple loans, di ba? Kaya ngayon, yung multiple loans na yun, may patong-patong na interest. Di ba? Siyempre, sabihin natin, una 5, sundan ka naman ng 5, sundan ka naman ng 5. Kung sa isang buwan, binigyan ka ng 3 beses na 5,000. Tapos, lahat yun ay, nagsabay-sabay na, di ba, na babayaran monthly, di ba? Parang, hindi nga pala monthly, no? Every week, weekly po yan. Yung hulog nyo lagi dyan, ganyan po. Kaya doon po kayo matatrap. Doon ho kayo mahuhulog sa patibong ng mga ganito klase ng mga online lending apps, no? Hindi lang Mocha, marami pa yung ganyan sistema rin na mga online lending app na binibigyan ka lagi ng offer kahit may utang ka pa. Yun ho yung trap. Yun ho yung panghikayat nila para kunwari magkapera ka. Pero ang totoo, in the reality, no, yun ho yung sistema para malubog ho kayo sa utang. Hindi ho yung nakakatulong sa totoo lang. Kasi, yung 7% interest rate ni Mocha Mocha is masyadong mataas para sa legalities o do sa tamang interest rate o do sa effective interest rate. Sa susunod na video yung pag-uusapan natin kung may tama bang interest rate pinapataw ang SEC sa mga ganitong klase ng mga utang na halos umabot nga ng ganong kalaki na kung tutuusin, meron naman pong rules and regulations yan. Merong effective interest rate kapag 10,000 pa ba. Okay, sa susunod na video, pag-uusapan natin yan para malinawan po kayo. Then, yun nga, by means, ngayon, kung ang tatanungin nyo sa akin haharasin ba? Ano ba yung possibilities na mangyari dyan sa 200,000 na utang nyo kay Mocha Mocha? This is the possibilities lang. No? Though may issue sila before na kung bakit sila na-revoke, di ba? Yung unfair debt collection practices. I don't know kung ginagawa pa rin nila yan, kung may mga reklamo kayo. Ito lang masasabi ko, kung may mga harassment silang ginagawa, para mas malinawan lamang po kayo sa mga ganito klase ng mga pautangan na sobrang laki na nga ng interest na ipinapataw, madadagdagan pa kayo ng previous na harassment. Di ba? Medyo masakit na sa ulo. Tapos ang masaklap pa nun, mga kadyani, itong si Mocha Mocha, itong si Copperstone Lending, ay isa pong submitting entities ng Credit Information Corporation or CIC. Kagaya na ginawa ko ng video na nakaraan na sila po ay nagre-report monthly
sa pagkakaalam ko, no, monthly, nagre-report kapag hindi ho tayo nakakabayad. Kaya maaaring maka-apekto rin ito sa ating credit score at maaaring maka-apekto yan sa ibang mga future planning ng mga utang sa mga bangko, financing and lending. Pero still, si bank, si financing, sila hindi ka mag-desisyon kung pautangin kayo o hindi kung meron kayong mga unsettled loans sa mga lending app na mga submitting entities at sa mga katulad niyan. Ngayon kung harassments, may possibilities. Ito lang ho, may possibilities na ma-harass kayo. Siyempre, yung mga ibang agent, pagpapakatotoo na lang ho tayo, yung mga agent dyan na sumasablay talaga o gumagawa ka pa rin ng illegalities sa paniningil. May mga something mga nangyayari, either text blast, mga ganyan, no? Yung mga harassments na ginagawa. Siyempre, hindi yan magbabanggit ng pangalan nila kung sila yan. Ulitin ko ha, alam mo na mukha-mukha. Ay, papaalala ko lang sa inyo na kung magre-report kayo kay mukha-mukha, tingin ko huwag kayo sa CICC magre-report. Kasi meron silang parang collaboration for the, tawag doon, na para sa mga unwanted, tsaka doon sa mga paglabag sa mga paniningil ng utang, mga paniningil, mga pagpapautang na mali pamamaraan, mga ganon. Meron silang collaboration para labanan ng mga ganon. Kasi yung CICC tsaka yung mukha-mukha nagkaroon ng kasulatan ng Memorandum of Agreement na magsasama sila para labanan yung mga maling pamamaraan ng pagpapautang at maling paraan ng paniningil. Yon. Kaya medyo, kung ako sa inyo, sa iba na lang kayo mag-report. Hindi ko sisiraan yung CICC Hindi ko rin sisiraan yung mukha-mukha. I'm just saying na mas mabuting sa iba na lang kayo mag-report like the NBI, the PNP, and the PAOK. Okay? Yun lang po. Kasi syempre, ito nga, may issue pa na-revoke dahil sa Truth in Lending Act and Fair Debt Collection Practices. Then after, wala pang isang taon, nakabalik. Diba? Medyo red flag na po talaga yan. Tapos, 200,000 possible, pwedeng makasuhan. Pero syempre, hindi yan criminal liabilities. Pwede na makaso yan is the small claims. Pero kung mapapansin naman natin na kung ganyan umabot sa multiple loans, tapos dahil lamang sa laki ng interest na ipinataw, example mo, 7% interest per day, lalabag na ho sila doon sa effective interest rate ng SEC at ng BSP. At doon sa civil code natin na kung saan ay 6% per annum lamang po dapat ang at hindi dapat dalagpas sa doble yung ating utang. Example mo, kaya yung anong inhaing batas doon sa Congress na kung ikaw may utang ng 5,000, pag lumagpas ng 4 na buwan yan, hanggang 10,000 lang ang pwedeng isingil o idagdag doon sa utang. At hindi dapat lumagpas doon sa mismong principal amount. Diba? Mas maganda yung ganun. At least kahit lumagpas ng 4 buwan, hanggang 10,000 lang babayaran mo sa utang mo na principal amount na 5,000. Kaya kung medyo may issue kayo about sa 200,000 na utang ninyo, it's better makipag-usap muna kayo sa agent, and then, pag hindi kayo nagkasundo ng agent, mag-file kayo ng complaint dito kay SEC para sila ay magitan doon sa utang ninyo na ganyan nakalaki. At kung magsasampa sila ng kaso, then, better na harapin na lamang po sila sa korte. Okay, sana nakatulong at marami po salamat sa ulitin.